Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito, talagang matindi, mainit na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin. Naku po, NBI ng Pilipinas, bigong may uwi ng Pilipinas. Itong si Arnie Teves na nakakulong ngayon diyan sa bansang Timor-Leste. Naku po, marami ang nag-aalala. Marami din po ang nagtatanong sa akin kung ano na nga po ang nangyari. Bakit hindi may uwi ng Pilipinas itong tinuturong utak di umano sa pagpaslang kay Governor Digamo na si Arnie Teves? Mga kaibigan, gusto ko pong sagutin lahat yan. Laman ho ng video na yan ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. Bigong NBI na may sama pauwi ng Pilipinas si dating Congressman Arnie Teves na hawak na ng mga otoridad sa Timor-Leste. Sa kabila nito, tagumpay pa rin daw na may tuturing ang biyahe ng NBI. Tiwala rin silang may babiyahe pabalik ng Pilipinas si Teves. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Nakauwi na ng bansa ang mga kinatawan ng National Bureau of Investigation na mula Timor-Leste. Pero hindi nila kasama ang pakay nila doon na si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Hanggang ngayon, hawak pa rin ng mga Timores Police ang dating kongresista. May gumugulong pa kasing court trial kay Teves sa Timor-Leste kaugnay ng merito ng kanyang red notice. Lalo't inaapila rin ng kampo ni Teves ang pagkakaroon ulit ng political asylum ng dating kongresista. May sarili kasing proseso ang Timor-Leste bago i-turn over si Teves sa NBI. Pero kahit hindi kasamang umuwi ng NBI si Teves, giniit ni NBI Director Medado de Lemos na matagumpay ang kanilang biyahe. Kung hindi tayo dumating doon, baka hindi sila ganun ka-agresibo mag-enforce ng red notice list. Paglilinaw ng NBI, hindi sila kasama sa paghuli kay Teves dahil hindi sila pwedeng sumama sa reinforcement team ng Timores Police. Pinilit daw ng NBI team na makausap si Teves o makakuha man lang ng katibayang nasa loob na siya ng detention center doon. Nangyari lang ito nang lumapit sila kay Timor-Leste President Jose Ramos Horta. Nararamdaman namin na talagang pinapahirapan kami. So, wala. Humingi kami ng audience kay President Horta. We have one request, Mr. President, addressing myself to President Horta. May we be allowed to take the photographs of Congressman Teves so that we can report to our President, our Secretary of Justice, that indeed the person arrested was Congressman Teves. Maayos naman daw ang lagay ng dating mambabatas na maka-face-to-face ni Director de Lemos. Pero takot daw siyang umuwi ng Pilipinas. Ayon sa NBI, maging ang presidente ng Timor-Leste gusto nang pauwiin sa Pilipinas si Teves. Kung nakausap namin si President Horta, sinasabi nga niya, gusto rin niyang matapos kaagad ang proseso. Huwebes nang arestuhin si Teves sa capital city ng Dili habang nag-golf. Inaresto si Teves sa bisa ng red notice na ipinataw sa kanya ng Interpol. Para yan sa nakabinding arrest warrant laban sa kanya dito sa Pilipinas para sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Si Teves ang tinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Sa ngayon, pinag-aaralan ng mga abogado ni Teves ang ilang legal na hakbang kabilang ang pagdala ng usapin sa United Nations Human Rights Council. Nauna na nag-apply ng political asylum sa Teves sa Timor-Leste noong 2023 pero hindi ito inaprubahan. Immaterial kasi yung political asylum sa amin kasi cancellation ng passport ang ating approach. Diba? Undocumented alien. Tsaka ang political asylum is political persecution
ay itong hinaharap ng mga kaso dito, murder. May prescription ang Anti-Terrorism Council na terrorist. So wala akong nakitang politika doon sa aking pagkakaintindi. Alright, shoutout po sa lahat. News 5. Ipaintulot ho ang paggamit ng inyong video clips. Suportahan po natin yan kapag may pagkakataon tayo. News 5. Si Manikat pala, nasa News 5 na, no? Ngayon ko lang napansin. Okay, eto. Mga kaibigan, sa lahat ho, ang daming nagbibigay ng message dito sa aking messenger. At siyempre diyan ho sa comment section, nung pumutok ko ang balita kagabi na umuwi ang bansang Pilipinas na ang NBI director o na hindi kasama itong inaristo diyan sa bansang Timor-Leste na si Arnie Tevez. At datapwat sa puntong iyan, nandiyan nga ang pamagat ng ika nga po'y News 5 na bigo na may uwi sa bansang Pilipinas itong si Arnie Tevez ng mga NBI sa panguna po ng NBI Director. O bibigyan po natin ng counting highlight at magbabasyo tayo dito sa gulong ng video dahil marami na ang nag-aalala. But wag po tayong mag-alala, mga mahal kong taga-subaybay. Yung nakakaunawa lang po dito sa ating tinatalakay, sapagkat may mga ebidensya na ika nga po'y sapat ang ebidensya ng ating pamahalaan, sapat ang ebidensya ng DOJ tungkol dito sa ika nga po'y panibagong hinaharap sa pagpapauwi ni Arnie Tevez dito sa bansang Pilipinas. Bakit natin natalakay ito, mga kaibigan? Marami kasi ang nagulat. Unang-una, hindi rin po naipaliwanag ng NBI na ika nga po nandiyan sa Timor-Leste na nakipag-coordinate diyan po sa mga kinaukulan na mayroon pala na proseso na dapat ganapin diyan bago ika nga po may uwi sa bansang Pilipinas itong si Arnie Tevez. Mga kaibigan, yan ay legal na proseso na dapat gawin. Yan ay legal na dinadaanan ng isang naaresto ng Interpol na dapat na pag nag-a-apply ka ng trabaho, kailangan mo ng requirements. Inahalin tulad ko lang yang nangyayari po na proseso na ginaganap po kay Arnie Tevez. But isa pang nakakapag-alala sabi ng ating mga mahal ng taga-subaybay, ay wag po kayong mag-alala dito sa ika nga po ay muling pag-apply ng political asylum dito sa bansang Timor-Leste. Wag po tayong mag-alala, mga mahal kong kaibigan, taga-subaybay, sa muling pag-apply ng political asylum ni Arnie Tevez, gumugulong ang proseso sapat sapagkat nung una pa lang na ika nga po pag-apila ng pag-apply ng political asylum nitong si Arnie Tevez ay dininay na inayawa ng Timor-Leste. But dumaan din sa legal na proseso, pwedeng umapila muli si Arnie Tevez, subalit dininay, inayawan Ngayon sa pangatlong pagkakataon, sa ruling ng gulong ng video na yan, ay nagbabate tayo ay muling umapila itong si Arnie Tevez na tanging alas niya para hindi po siya mahuli at mapadala sa bansang Pilipinas. At hindi siya pwedeng arestuhin mga kaibigan. Ay ang political asylum. Huwag po rin tayong mag-alala, mga kaibigan. Bakit po lagi kong sinasabi na huwag tayong mag-alala diyan? Sapagkat nung una pa man na ika nga po na pag-apply niya ng political asylum ay hindi na po siya kinatigan, inayawan siya.
Bakit siya inayawan? Ay nung nag-apply siya ay walang mga kumpletong dokumento. Na sinabmit ang ating pamahalaan. Katulad ng may warrant of arrest. Katulad ng ika nga po itong mga sinabmit ng kinaukulan ng NBI Director diyan, na meron siyang kumpletong dala nilang papilis Basta dokumento tungkol dito sa kanyang kinakaharap na kinaso sa kanya. Murder, marami pang iba. Nandiyan pa yung ika nga po isang terorista. Mga marami po. All in all. Marami pong ebidensya ang nilatag ng NBI. Diyan po. Sa ika nga po Timor-Leste. At nalaman na po ngayon. Nandiyan po. Mga kaibigan. Paano pa ho ma-aproban yan? Ng panibagong hiling ng bansa ni Arnie Tevez na another political asylum. Paano pa ma-aproban yan? Mga kaibigan, ay nakalatag na ang ebidensya. Nakalatag doon sa makatuwid, sa katotohanan, may mga ebidensya na siya ay tinuturo utak di umano sa pagpaslang kay Governor Digamo. Nandiyan po nakalatag din, patong-patong na kaso ang kinakaharap niya sa Pilipinas. Muli kong uulitin, unang apply niya ng political asylum, walang nilatag na ebidensya ang ating pamahalaan labang kay Arnie Tevez, but hindi po inapprove. Ngayon po, patong-patong na ebidensya, napakaraming matitibay na ebidensya ang nilatag po ng ating pamahalaan na dinala ho ng NBI Director. Paano pa ma-approvean yan? Natalakay po natin mga kaibigan sapagkat marami rin po. Ang ika nga po lalong-lalo na itong mga nagtatanong. Yan po ang katotohanan. Huwag po tayo mag-alala. Kung ano man ho, na ika nga delay. I'm very sorry. Ako'y namamalata ang boses. Kung ano man ho, ang tinatawag dito na bigo. Tama ho, bigo. Na madala ng NBI sa kanilang pag-uwi dahil dumadaan ho sa proseso. At tayo po sa ating mga impormasyon, reliable information na nakuha, ay approximately 40 days ho ang aabutin ito. Bago ika nga po ituluyan, officially, magbigay ho ng konfirmasyon kung ano ang hatol po nila dito ho sa dumadaan na proseso diyan sa Bansang Timor-Leste tungkol ho sa pagpapauwi dito ho kay Arnie Tevez sa ating bansang Pilipinas. Marami ho ang nagsasaya. Napanood ko dumaan sa bulko at marami nag-send po sa akin. Sabi, hindi na-approve ang extradition treaty dito kay Arnie Tevez. Yung mga kampo ho na mga vlogger diyan po kay Arnie Tevez. Hindi na-approve ang extradition treaty. Gonggong ulol. Wala nang extradition treaty, paano ma-approve? Hindi ginagamit ang utak, diba? Dapat kayo, kung mag-mind condition ng tao, ay malapit sa katotohanan. Pansin ninyo, yung babaeng diyan, laging ang bukang bibig ay ahas. May kuting pang sinasabi. Parang nasisira. Bangag di ba? Hindi na-aproban ang extradition treaty. Wala nga extradition treaty between Philippines at ang bansang Timor-Leste. Paano mapapasok doon yung hindi ma-aproban? Kaya dito ang pinag-uusapan ay deport. Kasi wala nga pong extradition treaty. Ang pinag-uusapan po dito ay in-apply nila ay i-deport sa bansang Pilipinas. Ito si Arnie Tevez na ika nga po yung mayroong proseso na pinagdadaanan. Kaya nga po medyo delay. Ang ika nga po yung pagpapauwi dito sa ating bansang Pilipinas. Ito si Arnie Tevez upang ikulong sa tunay na rihas na bakal. Mga kaibigan, alalahanin po natin ang kanyang kinakarap na kaso, yung iba po, ay Nobel recommendation. Habang nililitis po ang kaso, ay siya po ay pansamantala. Diyan nakakulong. Sa ika nga po ay tunay na kulungan na rihas na bakal at habang iniintay niya ho, itong pagdating ng panahon, guilty beyond reasonable doubt sa kaso na ika nga po
ikinaso sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Diyan po ang patutunguhan niyan, mga kaibigan, sa maniwala at sa hindi kayo. Okay, alright. Alam ko, nakuha nyo. Ang gusto po kayong ipunto, huwag po tayong mag-alala ha. May proseso po ang pinagdadaanan. At siyempre, diyan po sa comment section. Huwag po kayong matakot. Karapatan nyo po magbigay ng anumang public opinion. Muli po, inanyayahan ko kayo. Isang like po. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.